Oh man. Yeah. Careful. No, sana hindi umulan. Medyo maambon. Sana hindi siya tumuloy. Yeah, go. Let's go, let's go. May LTO tayo dito. Dami nilang nahuli. Kahit kotse nahuli. Hello guys, it's me, Casual Riding TV, and we're back with another vlog. So this is our second video. Actually third na. Hindi lang natin in-upload sa YouTube yung pangalawa. Same pa din naman, nag-audio test pa rin tayo. And yeah, we're still trying to figure out if mas okay ba na merong noise reduction or wala. Kasi yung iba hindi daw gumagamit ng noise reduction because ayaw nilang mag-sound digitize yung audio nila, no? Naka-low pala yung noise reduction natin. And mic sensitivity is currently set to -6. So nakita lang din natin itong settings na to sa isa pang vlogger, no? Na moto vlogger din. So yeah, nanonood tayo ng mga mic mini setup nila. Yeah, tulad nun, dumaan tayo sa pickup na nangangampanya. May tugtog siya, napakalakas. So I don't know kung mababasa natin yan or maririnig yan sa camera. Okay, so habang nagda-drive tayo or habang nagra-ride tayo, makakaramdam kayo ng or makakarinig hindi makakaramdam, makakarinig kayo ng mga differences, especially with the audio, because pinapatay-patay ko yung or pinagpapalit-palit ko yung noise reduction, no? Minsan naka-off, minsan naka-on. So right now, I don't know, ano sa tingin nyo, naka-on ba siya or naka-off? But yeah, it's currently off or deactivated. And same decibel settings, -6. Grabe, ang ganda talaga doon. Parang sarap kung doon ka sa baba nakatira, no? Gondo. I think mas applicable na pag-usapan yung yung recent incident about a certain motovlogger and what she did. Dito pa mismo sa lugar namin sa Zambales. So yeah, hindi naman na siguro kailangan sabihin yung pangalan kasi surely alam niyo na kung sino, di ba? Nasa riding community tayo, directly affected tayo sa nangyari. Ang dami na ding vloggers and influencers na nag-share ng thoughts and opinions nila about that video and yeah, yung iba syempre kanya-kanyang opinion about dyan, although alam nila na mali yung ginawa ni ate motovlogger. Although alam na mali yun, sinusubukan maging neutral, no, na about dun sa part na sa part na yun. But for me kasi parang it's hard to be neutral dun sa nangyari kasi it's plain and simple bullying yung nangyari talaga kasi marami sila nakamotor tapos vlogger pa naka-video, 'di ba? Minsan nagiging tayo parang ang entitled mo since naka-video, meron kang camera na hawak. And feeling ko kaya siguro siya na-trigger. I don't know if she was trying to make a content or whatever, but most probably kasi siguro dahil mabagal nga si kuyang naka-pick up, parang tong nasa harapan natin. Mabagal nga, 'di ba? And hindi siya maagawa ng video niya since naka-enduro siya, gusto niya sigurong
yung tumatalbog-talbog siya doon or whatever. Hindi pa ako nakapunta sa Cotto Mines guys, but yung area na yun, kung titignan ko sa video, yung area na yun same lang nung papunta ng Mapanwepe yun eh. And nakapunta na ako ng Mapanwepe, although hindi mismo sa Mapanwepe, pero nadaanan ko yung lahar na kalsada doon. And talagang liliko-liko ka kasi nga malalalim yung lubak. To be honest, hindi ko kilala si ate vlogger, na naging aware lang ako sa kanya simula or after naging trending nung video na yun, no? Parang halos kaka-upload lang yata, napanood ko na yung video. And yung kaagad yung unang pumasok sa isip ko na parang napaganoon na lang ako kasi hindi pa normal lang yung kung paano siya magmaneho, bakit kailangan mong pakiuin? Tapos hindi rin kasi sobrang laki yung kalsada na yun na dapat kang umovertake. Hindi talaga siya meant for that. Ang ginagawa ng mga motor, I mean, I'm talking about nung experience ko sa Mapanwepe ang ginagawa nung iba dun is nagpa-flasher sa sasakyan sa harapan nila para makita na gusto mo umovertake, para alam nila tatabi sila. Ganun lang, para mauna ka na kasi mas mabilis yung sasakyan mo dahil nakamotor ka, di ba? Tapos dumagdag pa yung mga kung paano siya magsalita, no? Like yung ayan na yung pickup, tara sapakin natin. Nung inawat na nung kasamang rider na lalaki, tapos nagsorry na, humingi na ng pasensya yung lalaki, yung kasama niya na yung humingi ng pasensya para sa kanya, no? Humahabol pa. Gusto niya bumaba sa motor niya at humabol pa, no? Parang wow. Ang tapang. Porke ba alam mo na babae and hindi ka papatulan, di ba? Dito na tayo sa dentist. Super late. 40 minutes late. Late ka 40 minutes. Yari ka. So punta naman tayo ng SM ngayon para i-meet si Ermat. Okay, so how's the sound quality guys? Meron tayong mga binabagong settings habang nag-e-edit, and ilalagay ko na lang sa parang caption yung kung ano yung ginawa ko sa kung anong pinalitan natin. That's if ma-figure out ko or kung mapapansin ko yung changes or yung binagong settings. Ang ganda ng araw, oh. Wait lang, tabi tayo. Kailangan natin picturean to. Ang ganda. Ha? Nalagay mo na yung jacket sa loob? Oo. Doon yung susi eh. So, ayun nga. Going back sa topic kanina, sinasabi ko na maliit na audience or malaking audience man meron ka sa channel mo. Like sa akin, nasa 700 plus lang. But still, you have a voice eh. Meron kang kapangyarihan para mag-influence ng ibang tao. Lalo na kahit 20 lang yan, 50 or 100 na tao, lahat yan nakikinig sa'yo, no? Sa mga ginagawa mo or sinasabi mo. So paano pa kaya yun sa kanya na 400 plus yun? Mabuti na lang na majority nung wait lang. Sa loob. Alright. Okay, mas maganda. Ano na nga ulit yung sinasabi ko? So yeah, mabuti na lang majority nung nag-comment sa videos niya hindi natuwa sa ginawa niyang
sa in-upload niya, no. And again, hindi naman natin siya ginajudge kung ano yung motivation or purpose nung pag-video niya, kung yun talaga yung pinaniniwalaan niya or kung yun talaga yung personality niya. But yung mga comment niya kasi dun sa mga sinabi sa kanya, like parang na thank you po, parang naniniwala talaga siya na tama yung ginawa niya, no. Not until now na talagang nababash na siya, and ayan, napatawag na siya ng LTO but hindi siya pumunta. So isa pa yan, isa pang issue yan, na madali sanang sabihin na misunderstanding lang, na nadaan lang ng init ng ulo, although hindi dapat, kasi sabi nga ni Sir Sak, ni Makina, na hindi mo dapat pinakita na parang pinopromote mo kasi yung road rage. Ay nako, hindi niya pa rin tinatanggal yung video. So yun yung kauna-unahang pagpapakita mo ng sinseridad na humihingi ka ng tawad, yung pagtanggal mo sa video. Kaso hindi niya tinatanggal. Parang ang nangyayari is pinagkakakitaan niya kasi, kaya ayaw niyang tanggalin. So paano mo naman patatawarin or paano mo naman palulusutin yung ganon, di ba? Parang ang hirap intindihin sa part na yon. Yung iba nga na na nagkakaroon ng mga ganyang issue, di ba? Unang-unang ginagawa is tinatanggal nila yung video nila. Dito na tayo sa SM. Magdi-dinner muna and I'll get back to you guys. Yan, hot choco. Hot choco. Hindi siya mainit pag ininom mo. Mamaya. Hindi mainit ka na. Shala, pa-Jeko, naka New Balance. Naka na. Nag-shot pa. Mother's Day eh. Ay, Mother's Day pala, no. Wala pa eh. Ilang araw pa eh. Alright, so hindi ko alam kung ano nangyari kanina. But ayaw mag-connect ng DJI. Pero yeah, okay naman, nagko-connect na siya ngayon. So nagtanggal tayo ng noise reduction kasi kanina nung plinay ko yung video, na habang nasa J ko si mama, parang narinig ko nga yung sinasabi nilang digitize na noise. So sabi ko pangit. Okay, so pauwi na tayo. But si Ermat muna ang kasama natin kasi nagpapasama siya na ihatid ko muna daw siya or samahan ko muna siya mag grocery. So si Utol, tambay muna siya dyan sa mall. Ang hirap nang walang sasakyan. Oh man, di pa tayo nakalabas ng parking kaagad kanina kasi hinintay kong mabawasan yung motor. Nilock kasi nila yung motor nila eh. Dapat pag ganun hindi nila lock. Lalo kung alam mong may hinarangan ka na motor sa labas, ay sa harapan. Thank you. Meron tayong gas. Ayun na si Ermat. Pumasok mo siya sa grocery. Dito lang tayo. So ayun nga, ano bang topic natin kanina? Saan ba tayo nagtapos? Yun nga, yung sa incident kay ate motovlogger, no, na yun nga, hindi ko sure kasi hindi ko na nga siya pina-follow. Hindi ko alam kung natanggal niya ba yung video o hindi pa. Siguro naman natanggal niya na by now kasi ilang araw na din. Kung hindi niya pa tinatanggal, grabe, iba na talaga yan. Parang wala siya talagang remorse, no, sa nangyari kung hanggang ngayon hindi niya pa tinatanggal. And kung ganun, parang mas okay talaga yung decision ng authorities na i-revoke yung license niya.
And kapag nirevoke yung license niya, tanggal kabuhayan, lalo na mukhang ang kabuhayan niya is yung pagbablog, no? So yeah. And due to what happened, like I said nga earlier, affected tayong lahat sa riding community because at some point parang nagre-reflect sa lahat yung actions ng isa. Kaya yeah, sana hindi ganun, but yeah, that's the reality. Marami na nga inis sa mga nagmomotor, marami pang mas lalong maiinis kapag may mga ganyang incident ng kamote riding or kamote riders. And yeah, may mga bagong memo for sure. And ayun nga, na iimbestigahan din daw yung mga motovlogger na nagko-content ng mga violations nila, like tulad ng overspeeding, di ba? Which is para sa akin pabor naman ako doon kasi hindi nga naman talaga healthy yung ginagawa nyo sa kalsada. Ako naka-experience ako well, nung time na yun hindi ko alam na motovlogger siya. Nakita ko lang siya sa EDSA, tapos nag-wheelie sila sa natuwa ako syempre, first time kong makakita na nag-wheelie, tsaka pina-follow ko talaga siya, tinitingnan ko dahil ang angas ng motor so yun, natuwa ako, but syempre after a while may isip mo na delikado yun ganyan kasi parang nag-ano sila nun hindi naman sila humarang, pero parang naka-signal lights naman sila, pumunta sila sa harapan, and then they signaled us to slow down. Tapos ayun, syempre nag-slow down tayo, and then yun isa sa kanila is nag-pull away and then did the stunt, nag-wheelie. So yeah, nakakatawang panoorin, but yeah, it's very dangerous and hindi nga dapat ginagawa sa public highways, no? Tingnan mo si mama, sabi ko konti lang. Ay, Diyos ko, hindi natin mailagay yung paa natin. Tapos meron pa siyang hawak-hawak, hindi pa tapos ang lahat. Ihahatid natin siya sa Victory Liner, tapos yung kapatid ko naman ulit. And nakasakay na ng bus si Ermat. Balikan naman natin ngayon si Utol. Okay, so nadaanan na natin si Utol dito, and i-end na rin siguro natin yung vlog natin. So yeah, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan sa akin habang nagra-ride tayo at nagte-test ng bago nating audio setup. Kaya panoorin natin siya mag-setup. Parang pinapanood natin siya magbihis wala. So ayun nga, sa mga kapwa nating nagbablog sa YouTube man, sa Facebook, sa TikTok or Instagram, kahit ilang followers pa meron tayo, kahit 10, 20, 30, 40, meron tayong meron considered na meron tayong boses. We reach thousands of people or hundreds of people, di ba? So that's a huge responsibility. Kaya maging mindful tayo sa kung ano yung sinishare natin and kung ano yung mga ginagawa nating videos or mga ina-upload natin. So yeah, yun lang naman. Alright, so again, thank you for watching, guys, and if you're new to my channel, please do like and subscribe, and yeah, I'll see you on my next vlog. Bye for now, ride safe and stay safe.